gumagamit daw ba ako ng antibiotic at paano daw gamitin yung antibiotic. Magamit ba ako ng antibiotic para sa kalapate? Yes, ito po yung ginagamit kong antibiotic sa kalapate dito sa New Zealand. Sa una yan, hindi nyo pa makikita na may sakit sila. Pero every race yan, napupuno yan mga lodi, naiipon yan sa katawan nila, magugulat na lang kayo. Yung ibon nyo bigla na lang babagsak ng katawan. Yan. Or kaya bigla na lang magkakasakit. Kasi nga, naipon na yung mga germs na nakuha niya sa labas. At doon nagsiumpisa yung sakit mga lodi. Kaya so pangit din, lagi kang gumagamit ng antibiotic mga lodi. Dapat timing yung pagbibigay nyo. And maaari ding isa yan sa dahilan bakit hindi nakakauwi yung ibon nyo. Ayan. So, di ba, lagi natin sinisisi. Baka nalambat na ibon ko. Pero, honestly, masyado tayo nagpo-focus sa mga lambat-lambat. Pero, meron tayong hindi na oobserbahan sa ibon natin na nagagawa pala nating mali, mga lodi. Ayan mga lodi, para tayong naninilip dito. Ayan, oh. Patago lang tayo mga lodi. Kasi nabubulabog sila pag naliligo. Ayan, pinaliguan ko muna sila. Self bath lang mga lodi. Ayan, para makondisyon ang ating mga racer. At lilipad na naman sila ng 190 plus kilometer sa Sabado. At masyadong mahirap-hirap yung race this coming Saturday, kasi last Saturday is tailwind. This coming Saturday naman is headwind mga lodi. Yan, pasalubong yung hangin, kaya medyo mahirap-hirap tong race na darating. So kailangan na i-condition natin silang mabuti ngayon mga lodi. Kaya lang talaga ang hirap kasi yung mga ibon natin is mga molt, mga naglulugon. Kaya kung mapapansin nyo, si Kim Cam last race natin, kahit madali yung race, napanghuli siya kasi nga nakalbo, naglaglagan yung mga balahibo niya sa leeg mga lodi. But anyway, meron palang nag-comment kung gumagamit daw ba ako ng antibiotic at paano daw gamitin yung antibiotic. So i-explain natin mamaya kung paano ba yung side effects, yung good effects saka bad effects ng paggamit ng antibiotic sa kalapate. Yan. Okay, ayan muna natin silang maggagalaw dyan mga lodi. Ayan, okay. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So for today's video, yan, merong nagtatanong. Sagutin natin yung mga tanong sa atin. So unang-una, maggamit daw ba akong antibiotic para sa kalapati? Paano gamitin ng antibiotic para sa kalapati? And ano yung good effects and bad effects sa paggamit ng antibiotic sa kalapati? Yan mga lodi. So sagutin natin una, maggamit ba ako ng antibiotic para sa kalapati? Yes, ito po yung ginagamit kong antibiotic sa kalapati dito sa New Zealand. Yan. Ito yung isa sa ginagamit kong antibiotic mga lodi. So itong ginagamit ko is Turbosol. At itong Turbosol is para sa cancer. Yung cancer ay yung parang puting keso sa lalamunan. Mapapansin nyo pag ang ibon is may cancer. Malalaman nyo pag binukan nyo yung bibig, merong puting keso sa lalamunan. Yan. Parang kulay puti. Yan. Hindi makakaya ng ibon nun pag mayroong ganun, sakit, namamaga. So, pag mayroong ganun yung ibon, 7 days kong binibigyan. So, unang-una, di po ako doktor ha. It's better to ask the veterinary. Pag, veterinaryo, magtanong, mas magandang mabuti, o mas mabuting magtanong sa veterinaryo mga lodi. Pag gagamit kayo ng mga antibiotic, yan. So, or sa mga talagang nakakaalam sa mga paggamit nito, talaga yung mga nag-aral, yan. So tayo is experience ko, yung based on experience lang sinasabi ko ngayon, okay? So ito yung Turbosol na ginagamit ko para sa cancer. So meron silang mga acronym na tawag dyan. Siguro meron din nabibili sa Pilipinas na ganito. Mas pwede rin kayo magtanong dyan sa mga poultry supply dyan. For sure, mas madaling makabili ng antibiotic sa Pilipinas dahil di mo na masyadong kailangan ng prescription. But dito sa New Zealand, napakahirap bumili ng antibiotic pag walang prescription. Kailangan mo pang kumuha ng prescription dun sa mismong veterinaryo mga lodi. Yan. So ito yung isa sa ginagamit ko. So meron namang mga nakalagay dito kung paano gagamitin. Then meron pa ako isang ginagamit is Baycox. Yan. Binili ko to kasi
may nabibiling tingi, mas mura. So bumili ako. Baycox yan mga lodi. Ano? Baycox. Ito naman yung Baycox is para sa coccidiosis mga lodi. And then meron pa ako isang ginagamit is yung doxycycline. Yan mga lodi. Meron ding ibang tawag dyan sa Pilipinas kung di ako nagkakamali. Basta doxycycline para naman yun sa respiratory ng ibon mga lodi. Yun, ang susunod naman natin is paano ba gumamit ng antibiotic sa kalapati mga lodi tulad nito. Turbosol. Ayan. So, pag may sakit nga yung ibon mga lodi, tagang may cancer talaga or yung alam nyo may sakit sa respiratory, normally, binibigyan ng antibiotic 7 days. Ako binibigyan ko ng 7 days ng antibiotic for 7 days yun mga lodi. Kung may sakit. Pero may tinatawag na prevention. Ayan. Yung prevention naman is binibigyan ko sila ng 2 to 3 days mga lodi. Yung binibigyan ko lang sila para lang malinisan sila. Minsan kasi mga lodi, yung mga kalapati pagkagaling sa race, madumi yung patukaan or kaya di natin masabi bumaba na sila sa paglipad nila galing sa race, uminom sa mga putikan, sa mga kanal o kung ano-ano na yung mga kinain nila, and then babalik sa loob nyo. Sa una yan, hindi nyo pa makikita na may sakit sila, pero every race yan, napupuno yan mga lodi, naiipon yan sa katawan nila, magugulat na lang kayo, yung ibon nyo bigla na lang babagsak ng katawan yan, or kaya bigla na lang magkakasakit kasi nga naipon na yung mga germs na nakuha niya sa labas, at doon nagsiumpisa yung sakit mga lodi. Kaya mayroon tinatawag na prevention, pwede kayong gumamit ng antibiotic 2 days kayong magbibigay or 3 days. Yan, para lang ma-prevent nila or malinisan sila kung meron na silang germs sa kanilang katawan. And then, ano ba yung good effects and bad effects para sa paggamit ng antibiotic sa kalapati? So, yung unahin natin yung good muna syempre. Yung good effects, yung tulad nga ng sabi ko, pag gumamit kayo ng antibiotic, unang-una, magagamot nyo yung ibon nyo kung may sakit talaga, di ba? Kumbaga sa tao, pag may sipon, may trangkaso, hindi nawawala ng ilang days, doon palang binibigyan ng doktor ng antibiotic like for 7 days. Yan, mga lodi. And meron naman na tinatawag na prevention nga tulad ng sabi ko kanina. Yung prevention naman is like, yun nga, maiwasan natin na magkaroon sila ng sakit. Kasi pag binigyan mo sila ng 2 to 3 days, yung mga paipon na o nagkaroon na sila sa loob na hindi natin nakikita, natatanggal na, hindi na siya lumalala. Ayun, yun. So, yan mga kalapatids, meron din tinatawag na bad effects sa pagbibigay ng antibiotic. Yung bad effects na sinasabi ko, pag nasobrahan kayo ng pagbibigay ng antibiotic sa kalapati, mga lodi, maaaring mawala sa kondisyon yung ibon nyo. Diba? Pag sobra, ma-overdose, ayan, or lalong lumala yung sakit. And then meron din tinatawag na ang pagbibigay ng antibiotic mga lodi, para sa akin kaalaman na sa mga ituro din sa akin. Pag nagbigay kayo ng antibiotic lagi, kahit na walang sakit yung ibon nyo, kunwari nyo parang halos every week nagbibigay kayo ng antibiotic, yung ibon nyo pag nagkasakit talaga at bibigyan nyo ng antibiotic, hindi na tatanggapin ng katawan. Kumbaga, immune na sila. Yung parang sanay na yung antibiotic dito sa yung katawan nila sanay na sa antibiotic. Kaya yung mga sakit na dapat pinapatay na itong gamot na ito or itong para sa cancer, hindi na tinatablan. So, kailangan na nila ng mas malakas na antibiotic. Ganun yung nangyayari. So, pangit din. Lagi kang gumagamit ng antibiotic mga lodi. Dapat timing yung pagbibigay nyo. And maaari ding isa yan sa dahilan bakit hindi nakakauwi yung ibon nyo. Ayan. So, di ba, lagi natin sinisisi. Baka nalambat na ibon ko. Pero, honestly, masyado tayo nagpo-focus sa mga lambat-lambat. Pero, meron tayong hindi na uobserbahan sa ibon natin na nagagawa pala nating mali, mga lodi. Ayan. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan sa ating pag-share ko ng mga paggamit ng antibiotic. Yan. So, mabilisan lang tayo mga lodi.
Wala nang patumpik-tumpik pa. And yun! At maraming salamat. And see you next vlog. At paalala ko rin pala, ayan, baka makalimutan ka, hindi po ako doktor. Ayan, hindi ako veterinaryo. Mga sinabi ko is experience ko lang mga lodi. Okay? So, all goods.